pasyon ng buhay ng bawat isa ngayong oras na ito, at ito ay maging kalakasan namin. Ang mga salita mo ang magiging motibasyon namin upang magpatuloy kaming maglingkod sa iyo. Salamat, Ama, at sa mga kapatid na narito ngayon at sa mga wala man dito, Lord, ang patuloy na pag-iingat mo, Panginoon, sa kanila ay matuloy nilang maranasan. Ama, pinupuri ka namin at dinadakila ang katagumpayan ng gawain na ito, Lord, ay nasa iyo, Panginoon, at ito'y pinagpapasalamat namin. Hayaan mong kumilos at malayang kumilos ang banal na Espiritu sa lugar na ito, na sa ganun, Lord, malaya kang makapasok sa puso at isip ng bawat isa. Yan po ang aming panalangin, Panginoon, at sama-sama po kaming nagbibigay sa iyo ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po lamang ng iyong buktong na anak na sa Jesus, na aming tagapagligtas. Tayong lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Panginoon sa kalakasan na patuloy nating nararanasan. At muli ngayon, mapalad tayo sa bagong karunungan na Kanyang ibibigay. Our topic today is about how to live victoriously. Paano tayo mamumuhay ng may katagumpayan? Kasi kung titingnan natin ang buhay natin, lagi, tagumpay ba ako? Ang dami kong pinagdadaanan. So, ang malalaman natin ito kung ano ba talaga ang tunay na tagumpay sa ating buhay. Amen? Kaya nga dito, how to live victoriously. Sabi dito, sa pamamagitan ng kasaganahan ng biyaya at nakaloob ng Diyos sa atin, tayo, ang katuwiran niya ay napunta sa atin at ang katagumpayan ng ating Panginoon, ang ating nararanasan ngayon, ng Panginoon. Tayo ay tinawag na maghahari sa buhay na ito. Amen? Kaya nga, ang ating text na ating pag-aaralan ngayon ay nasa aklat ng Roma, chapter 5, verse 17. Sabi dito, sabay-sabay nating basahin, simula sa aklat ng Roma, chapter 5, verse 17. Sabi dito, Tagalog, sabi sa Roma 5:17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, sa Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Hallelujah! Purihin ang salita ng Diyos. Maghahari sa buhay. Sino daw yon? Ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid. Matuwid na ba tayo sa harap ng Panginoon? Amen! Pag ikaw ay tinanggap mo si Kristo sa buhay mo at naniniwala ka sa Kanyang natapos na gawa sa krus, ikaw ay matagumpay na at pinagpala na ng ating Panginoon. Amen? Lagi natin yan tatandaan. Huwag mong titingnan yung mga pinagdadaanan mong problema dahil ang katagumpayan ay tapos na at naghahari na tayo ngayon sa mundong ito. Amen? Kaya nga sa pamamagitan ni Adan, sabi dito, pumasok ang kasalanan. Kaya pumasok din ang kamatayan, pumasok ang sakit, kahirapan, pagkasira ng lahat ng bagay. Dahil saan? Dahil daw doon sa isang tao. Sino yon? Si Adan. Dahil sa pamamagitan ng Adan, sa pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero itong magandang balita, sabi dito, at sa pamamagitan din naman ng isang tao na si Hesukristo, okay? Ang mga taong pinagpala ng sagana ay itinuring na matuwid ng Diyos upang maghari sa buhay. Amen? Napakasaya na ito. Itong magandang balita. Kaya tayo dapat maunawaan natin, mamuhay tayo ng may victorious, katagumpayan sa ating buhay. We are victorious na tayo. Tanda natin, hindi tayo talunan. Okay? Kaya sa pamamagitan lang ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus, tayo ay naging masagana dahil sa Kanyang biyaya. Tinanggap natin ang kaloob ng katwiran. Tanda natin, tayo ay tinawag na na maghahari sa buhay na ito. Yun ang sabi sa atin ng ating Panginoon. I-claim natin yan at paniwalaan natin. Huwag muna natin tingnan ang sitwasyon natin sa buhay. Tingnan natin kung ano sinasabi ng Diyos sa atin. Mamaya aralin natin ito, unti-untiin natin. Ang unang maunawaan natin ay ito pala ang tunay na sinasabi ng ating Diyos. Tandaan natin, meron tayong kaaway. Sabi dito sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Iyan ang nais ng Diyos. Ang sino daw yung kaaway? Si Satan, ang kaaway natin, ang Diablo. Ang trabaho niya dito ay pumatay
magnakaw at manira. Ayun ang trabaho niya dito. Sirain ang ating buhay. Yan ang trabaho ng dyablo. Pero ang Diyos, naparito daw ng Diyos, ang Panginoong Hesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Kaya dapat paniwalaan natin, life, ang buhay ng Diyos na sinasabi dito ay masagana, tagumpay, may kapayapaan at layunin. Yan ang nais ng Diyos sa atin. May purpose siya dito sa lupa, kaya siya napunta rito. Kaya nga, paano ba mamuhay ng matagumpay sa buhay na ito? Yan ang malaking tanong. Paano ako mamumuhay ng matagumpay sa buhay na ito, samantalang napakagulo ng mundong ito? Amen? Kaya ito ang aalamin natin. Kaya nga, sabi dito, by knowing, or karunungan. Dapat maging matalino tayo, marunong tayo, marami tayong kaalaman. Kasi dito, knowledge is the key of victorious life. Ang karunungan, ang susi, para maging matagumpay tayo sa ating buhay, kailangan wise ka. Kahit matalino ka, spiritually. Hindi ka lang matalino sa mga basic na pag-aaral, kundi matalino ka sa salita ng Diyos na ating naririnig. Dahil pag naunawaan ito, dito masasabi na we are victorious. Okay? Number 1, ano ang dapat nating gawin? Paano mamumuhay ng matagumpay sa buhay na ito? Okay? Sabi nga natin by knowing or karunungan. Number 1, know your enemy. Yan. Dapat matalino tayo. Kilala natin kung sino ang ating kalaban. Sino ang ating kaaway. May kaaway tayo at dapat natin alam ito. Kung matalino tayo, maging marunong tayo, kilala natin kung sino ang ating kaaway at ito ay malalabanan natin. Kaya sabi dito sa example, sa anumang digmaan, ang cardinal rule number 1 is know your enemy. Okay? Tandaan natin, rule yan. Sa gera, sa away o digmaan man, number 1 rule, ang sinasabi na cardinal rule number 1, know your enemy. Pag hindi mo alam ang kalaban mo, never kang magtatagumpay. Para kang sundalo na sumabak sa gera, hindi mo alam ang kalaban mo, yung pala pati kakampi mo, binabaril mo na. Kasi hindi mo alam. Kaya mayroon tayong knowing. Know your enemy. Yan. Number 1, know your enemy. Hindi ka maaaring manalo kung hindi mo alam kung sinong kalaban mo. Tandaan natin. Kaya lang, who is our enemy? Yan ang tanong. Sino ba yung kalaban ko? Sino ba ang kalaban natin? Number 1, sabi dito, the devil. Yan ang kalaban natin, ang devil. Sabi dito sa 1 Peter 5:8, sabi, maging handa kayo at magbantay, ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aali-aligid naghahanap ng masisila. Yan daw ang kalaban natin, yung dyablo. Ang kalaban natin, evil. Sabi nga, may tunay tayong kaaway. Subalit, itong nakakalungkot. Madalas may mga tunay tayong kaaway, pero madalas ginagawa natin ang gusto ng kaaway. Amen? Meron ba gano'n? Sa halip na tanggihan natin ang kaaway, minsan iyon pa ang nagiging dahilan natin upang gawin natin ang gusto ng kaaway. Sumusunod tayo sa kanyang kasinungalingan. Amen? Sumusunod tayo kung ano ang gusto ng kaaway. Minsan inuudyokan tayo ng isip natin na gawin iyon kahit alam natin hindi maganda. Bakit? Dahil tayo ay mayroong kaaway nga. At yun, ang evil na yon, yun ang trabaho niya sa buhay natin. Sirain tayo. Okay? Yan ang tandaan natin. Kaya, sabi may tunay tayong kaaway, kaya lang madalas, ulitin ko sa inyo, ginagawa natin ang mga gusto ng kaaway. Sumusunod tayo sa kanyang kasinungalingan. Dapat malaman natin ito. Dahil kung hindi natin alam, ito na ang way. Matutunan natin, sino ba yung kaaway na yan? Yung devil na yan, ano ba yung kanyang kayang gawin? Sabi dito sa John chapter 8, verse 44, ang dyablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Sino daw to? Ang dyablo. Kaya alam natin ang mga kasinungalingan, dapat matalino tayo. Alam natin ang sinasabi ng kaaway, kung ito ba'y para sa Diyos o sa kaaway. Kaya dapat alam natin yan. Kasi sabi ko nga kanina, dahil hindi natin alam kung sino ang kaaway natin,
nasusunod natin kung ano yung gusto ng kaaway. Dahil hindi natin alam. Ngayong alam na natin, dapat alam natin i-resist ang gawain ng dyablo. Amen? Dahil ang dyablo, sabi daw, likas sa kanya ang pagiging sinungaling dahil siya ay ama ng kasinungalingan. He is father of the liar. Okay? Ang dyablo ay, siya ay mamamatay tao. Tanda natin yan. Ang dyablo ay sinungaling. Ama ng kasinungalingan. Ang dyablo at ang gawa nito, ang dyablo at yung kanyang ginagawa, yun ang dapat ang kalaban natin. Huwag nating paniwalaan ang kasinungalingan. Huwag nating paniwalaan lahat ng kasinungalingan dahil hindi ito kalooban ng ating Panginoon. Okay? Ang sinasabi ng Diyos ang ating dapat paniwalaan. Okay? Tanda natin, kung ano ang sinasabi ng Diyos, yung naririnig natin, yun ang ating paniwalaan. Huwag nating paniwalaan ang sinasabi ng dyablo. Dahil malinaw na sinabi, ang dyablo ay likas na sinungaling at nais nang sirain ang ating buhay. Pag tayo naniwala, pag natin na-deceive ng dyablo, alam nyo ba, masisira ang buhay natin. Pag nasira ang buhay natin, masaya ang dyablo. Pag sira ang pamilya natin, masaya ang dyablo dahil siya nagtagumpayan. Sino ang gusto na magulo ang pamilya? Ayaw. Ang gusto natin masaya. Ngayon, iaalam natin, maging matalino tayo, kung ating bang naririnig ay galing sa dyablo o galing sa Diyos. Kaya dito malinaw na dapat nating alam, magkaroon tayo ng knowledge, karunungan para sa karunungan ng Diyos at hindi sa karunungan ng dyablo. Sige. Kaya sabi dito sa Hebrew chapter 2 verse 14, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad niya ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ang dyablo kasi ay may power sa kamatayan. Subalit nang si Kristo'y bumaba rito, winasak niya yon. Dati naghahari sa ating buhay ang kasinungalingan. Naghahari sa ating buhay nung hindi pa natin alam, naghahari yan sa atin. Ngayong nalaman na natin, alam natin na ang dyablo ay talo na. Tinalo yan ni Jesus nang siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, alam niyo ba nang sinabi dito, tingnan natin, sa bandang baba, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, winasak niya, tinapos na ang paghahari ng dyablo. Ibig sabihin, ang dyablo talo na. Nanalo na ang ating Panginoon. Kaya tayo, makakapamuhay na tayo ng victorious. Amen? Yan ang dapat natin alam. Kasi sa pamamagitan ng krus, tinanggal ni Kristo, ang kapangyarihan ng dyablo. Wala na siyang power sa atin. Ano bang ngayon? Nung wala na siyang kapangyarihan sa kamatayan, ano nang meron ngayon ang dyablo na lang? Ano na lang ang meron siya ngayon? Sabi dito, ang pangunahing sandata ngayon ng dyablo ay panlilinlang, kasinungalingan, pandaraya, o lahat ng mga deception. Yan ang alam ng dyablo na lang ngayon. Kasi wala na siyang power sa atin. Ang kailangan na lang nila ay linlangin tayo. Pag sinungalingin tayo, dayain ang isip natin. Sasabihin sa iyo, ay kapatid, wala ka nang mararating, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka na aasenso, walang mangyayari sa buhay mo. Itatatak mo sa isip mo yan, ang kasinungalingan na yan, dahil hindi mo nalaman na ako pala ay victorious na. Ako pala ay patagumpay na. At ang pinaniniwalaan natin, yung kasinungalingan ng dyablo. Tandaan natin, nung tayo sumampalataya sa Panginoong krus, at siya'y namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay, na sinampalatayan na natin, matagumpay na tayo, pinagaling, pinaburan, pinagpala na tayo, pinatawad na tayo, at iyon ang ating paniwalaan. Huwag natin papakinggan ang sinasabi ng dyablo sa atin na ikaw ay makasalanan, hindi ka na magbabago, hanggang diyan ka na lang. Iyan ay kasinungalingan. Pag iyan na tinanggap natin, babagsak tayo. Dahil ang dyablo, iyan ang kailangan ang trabaho niya, i-deceive, deception, linlangin ang ating isipan at alisin ang karunungan na ibinigay ng Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Kaya nga huwag tayong magpalinlang sa dyablo. Maging matalino tayo. Kaya knowing, karunungan, meron dapat tayong alam. Hindi lamang ang dyablo, kundi pati ang kanyang mga gawa.
Yan ang ating huwag paniwalaan. Ang dyablo ay nandyan. Higit lahat ay yung kanyang mga gawa, huwag nating paniwalaan. Kasi may tunay na, sabi nga, may mga tunay tayong kalaban. Sino ang tunay na kalaban? Basahin muli natin sa Efeso chapter 6, verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Tingnan nyo hindi tao ang ating kalaban. Ay ano ang ating kalaban? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual at kasamaan sa himpapawid. Ibig sabihin, ang kalaban natin ay espiritual. Ang battle natin ay espiritual. Hindi ito tao ang kalaban natin, espiritual. Kaya dapat maunawaan natin dito, ang dyablo ay yung hari ng sanlibutan. Yan ang naghahari dito sa mundo, ang dyablo. Kaya dapat alam natin kung ano ang posisyon natin para hindi tayo malinlang ng dyablo. Kasi ang tunay na kalaban natin ay hindi tao. Tandaan natin, ang kalaban natin ay hindi mga tsismosang kapitbahay. Hindi natin kalaban yan. Hindi rin natin kalaban yung mga asawa natin na laging galit. Hindi natin kaaway yan. Tandaan natin, hindi natin kalaban yung mga boss, mga may-ari na matatapang, na mga hindi mabubuting boss. Hindi rin yan ang kalaban natin. Ano pa? Hindi rin sa isang church, hindi rin yung mga kasama natin sa isang kongregasyon ang kaaway natin. Dapat tayo bilang nasa iglesia, magkakasama tayo, hindi tayo magkakaaway. Dapat magkakakampi tayo sa isang relasyon sa ating Panginoon. Dahil ang kalaban natin ay ang dyablo at ang gawa nito. Tandaan natin. Kaya ang mga nangyayari at ginagawa sa atin ng dyablo, dapat iyan ay nare-resist natin. Hindi natin niyang kaaway. Ang tunay na kalaban ay ano? Ang espiritong kumikilos sa likod ng kasamaan nito. Amen? Ganito yan. Yung mga tsismosa, hindi talaga yan ang kaaway natin. Ibig sabihin, may spiritual siya na nasa kanya, nagkikaya niya ginagawa ito. Yun yung dyablo na nasa kanya. Dahil hindi niya alam na yung pala ay masama, kaya niya yung ginagawa. Kaya siya nakakapagsalita ng di maganda. Dito sa atin, ang halimbawa dito sa atin, kagaya niyan, sa ating mananampalataya. Tayo, tandaan natin, isang team tayo. Isang team tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Ang halimbawa dito, isang team ng koponan. Halimbawa, basketball. Mahilig sa basketball. Ilan ba ang basketball? 5 ang team. Para manalo ang isang team, kailangan meron silang teamwork. Nagpapasahan sila ng bola para may shoot. Ang labanan dito ay numbers at points. Para makarami ka ng points, kailangan may shooter ka. Kung nag-iisa kang maglalaro at 5 ang kalaban mo, never kang mananalo. Kailangan sa isang team may teamwork. At iyon tayo bilang mananampalataya, iisang goal patungo kay Kristo. Dapat hindi tayo magkakaaway, dapat hindi tayo nagtatalo-talo, dapat nagmamahalan tayo. Dahil tayo ay iisang katawan ni Kristo, sama-sama tayo. Amen? Yan tayo. Kaya magiging matagumpay ang ating buhay. We're a victorious life dahil kay Kristo. Okay? Isang team. Alisin natin ang inggitan, alisin natin yung pagkakabahabahagi, alisin natin ang partiality, dahil tayo ay iisa kay Kristo. Iyan ang tinutukoy natin. Hindi yan ang kalaban. Ang kalaban natin ay yung nasa likod nito. Anong nasa likod nito? Yung gawain ng dyablo. Dinivisit tayo, nililinglang tayo. Kaya natin nagagawa ito. Amen? Hallelujah. Kaya nga ang tunay na kalaban natin, ang espiritong kumikilos sa likod ng kasamaan. Dahil kaya naging masama ang isang tao dahil sa espirito na kumikilos sa kanya. Amen? Yun yun. Kaya hindi natin alam yun. Pero ngayon, mismo, narinig natin ang magandang balita, alam na natin paano mag-resist sa dyablo. Kaya natin labanan. Bakit? Talo na ang dyablo. Di ba sabi kanina, tinalo na ni Kristo nang namatay si Kristo sa krus. Wala nang power. Ang may power, ang power na lang ng dyablo, i-deceive tayo, linlangin tayo, utuin tayo. Yun na lang, paniwalain tayo ng dyablo na wala tayong kakayahan. Pero ang totoo, talo na siya. Kaya natin siyang tapakan. Amen? Dapat alam natin. Hallelujah. Kaya nga, ang magandang balita ay winasak na ng ating Panginoon
ang mga gawa ng dyablo. Ulitin ko, yan, winasak na yan, dinestroyed na. Ang mga gawa ng dyablo, sinira niya. Tingnan mo, Colossus 2:15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Sino daw may kapangyarihan sa libutan? Yung dyablo. Nilupig niya ito sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Okay? Kaya ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Nakita nyo, sa isang team ng basketball, pag nag-champion, ang ginagawa, nagpaparada. Di ba? Pinagmamalaki na sila yung champion. Itinataas nila yung kanilang tropeyo. Kami ay nanalo. Ganun din ang atin, ginawa ng Panginoon. Naiparada niya ang tagumpay ng ating Panginoon. Na sinabi niya, wala nang kapangyarihan ang dyablo sa akin, ito'y talunan ko na. Di ba? Ganun ang ginawa ng Diyos. Ulitin ko, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Iyon na ang proof ng katagumpayan. Champion ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung champion ng Panginoong Hesus, tayo ang more than conqueror, higit pa tayo sa mananagumpay. Dahil ang tagumpay ni Kristo, tagumpay din natin. Hallelujah! Kaya yan dapat nating maunawaan. Kaya nga, ang sabi dito, tinanggalan ni Kristo ng kapangyarihan ang dyablo. Tandaan natin, hindi tayo lumalaban para magtagumpay. Nagtagumpay na si Kristo, kaya tayo lumalaban. Dahil hindi natin kayang lumaban mag-isa. Sabi ko nga, hindi natin kayang lumaban kung walang Diyos. Hindi natin kaya. Kaya nga, sabi ko, hindi tayo lumalaban para magtagumpay. Ang Diyos ay nagtagumpay, kaya tayo lumalaban. Kaya tayo nakakalaban sa buhay ngayon. Anumang sitwasyon ng buhay ngayon, bakit tayo buhay? Bakit tayo malakas? Dahil sa tagumpay ni Kristo na nasa atin. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang tatandaan natin. Kaya kailangan malakas ang loob natin. Wala ka na sa akin dahil ako ay si Kristo yung nagtagumpay na. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Amen? Pinapalakas niya ang ating loob. Okay? Kaya nga, isa sa mga pangunahing gawa ng dyablo, ang pangunahing gawa ng dyablo ay ang kasalanan. Yan ang ginagawa ng dyablo sa atin, ang kasalanan. Sabi sa John 3:8, 1 John 3 verse 8, sabi, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat simula pa ay gumagawa na ng kasinungalingan ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Amen? Nakita mo, winasak na. Kaya tayo, hindi na dapat tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Dati, nagkakasala tayo dahil hindi pa natin alam. Pero nang pinanampalataya na natin ang Panginoong Hesus, sumampalataya tayo naniwala, winasak na yon. Kaya malaya na tayo. Hindi na tayo alitin ng kasalanan. Ang kasalanan ay gawa yan ng dyablo. Kaya alisin natin yan. Tayo ay malaya na. Okay? Ulitin ko, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ng dyablo. Before pa lang, gumagawa na ang kasalanan ng dyablo sa buhay natin. Pero ito ang good news. Ito ang magandang balita. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Iyan ang purpose ng Panginoong Hesus. Kaya sa isinilang ng Pasko, bumaba rito sa langit, nagkatawang tao para wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay natin. Dati nung wala pa si Kristo sa buhay natin, nung tayo ay namumuhay pa sa kasalanan, ang dyablo ang nag-ahari sa atin. Pero nung nakilala natin ang Diyos at sinampalataya natin ang kanyang natapos na gawa, malaya na tayo. Hindi na tayo nagkakasala. Kaya nga, hindi na dapat nag-ahari sa ating buhay ang kasalanan. Ang dyablo ang may gawa ng kasalanan. Tandaan natin sa isip. Kaya ang puso natin ay malaya na. Kaya lang dinidiktahan nga tayo ng isip. Kasi ang dyablo, didiktahan ka. Hindi ka pa nagbabago. Masama ka pa. Pero sabihin mo, rebuke mo yan. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Ang Diyos na nag-ahari sa akin. Talunan ka na. Wala ka ng kapangyarihan. Dyablo ka. Di ba? Umalis ka. Dyablo ka. Yan.
hindi na siya naghahari sa buhay natin. Iyan ang katotohanan na dapat nating maunawaan sa buhay natin. Kaya tayo ay live victoriously. Mabuhay tayong may katagumpayan. Roma 6:14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Sabi ni Pablo dito sa Roma 6:14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi na tayo naghahari sa buhay ng kautusan. Kasi tayo ay namumuhay na sa sa biyaya ng Diyos. Ang kautusan ay hindi natin kayang sundin. Okay? Sinong nakasunod na ng 10 Commandments? Taas ang kamay na sinong naka-perfect na? O kahit 3 lang? Wala. Hindi natin kaya sundin kahit isa. May masunod tayo ng isa pero hindi natin consistent na susunod. Ibig sabihin, hindi natin kayang sundin ang kautusan. Kaya bumaba si Kristo, siya ang sumunod noon para sa atin. Ang hindi natin kayang sundin, si Jesus ang gumawa sa krus. Amen? Kaya sabi, tayo ay mamumuhay na, tayo hindi na tayo namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi saan? Sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na ang naghahari tayo. Kaya nga lagi natin sinasabi, gusto kong bumait, pero bakit di ko magawa? Pantaya tayo na. Parang gusto mo nang magpakabait pero hindi mo magawa. Kasi nga, hindi pa natin talaga tunay na natatanggap si Kristo. Pag tunay na tinanggap mo na si Kristo, napakadaling gawin. Dahil ngayon, ito ang katotohanan. Kasi, bakit gusto mong bumait pero hindi mo magawa? Dahil hindi mo pa alam ang katotohanan na ikaw pala ay malaya na. Namumuhay ka pa sa sarili mong pagkatao. Pero ang katotohanan, malaya ka na. Kapatid, lahat tayo malaya na. Simula nang sumampalataya ka sa Panginoon, malaya ka na. Halimbawa, ang isang agila at mula sisiw, namuhay siya sa mga manok, sa mga sisiw ng manok at siya'y agila. Hanggang lumaki siya, namumuhay siya parang manok. Hindi niya alam na siya pala ay agila. Ngayon nang lumaki siya, nang nakalipad siya, natuklasan niya kung sino talaga siya. Amen? Ganun tayo. Dapat alam natin na dati tayo dito namumuhay, pero ang tunay nating pagkatao, tayo pala ay Kristiyano at anak ng Diyos. Amen? Kaya alisin natin yon sa isip natin dahil dyablo ang nagdidikta sa puso natin at isip natin. Amen? Hallelujah. Kaya nga ngayon, dapat tayo mamuhay sa katuwiran ng Diyos. Mamuhay tayo sa katuwiran ng Diyos at saan? Sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Yun lang ang ating paniwalaan. Siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. At iyon ang ating paniwalaan. Hallelujah. Number 1, who is our enemy? Number 1, the devil. Number 2, who is our enemy? Number 2, the flesh. Itong sarili natin ang ating kalaban. Okay? Sabi dito, Galatia 5:17. Sapagkat ang mga nasa ng laman nasa hilig. Sapagkat ang mga hilig ng laman ay laban sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Naglalaban. Yung Espiritu ng Diyos at ang nasa ng laman magkaaway, nagbabattle. Okay? Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Yan ang sinasabi sa atin. Yung ating worldly na kagustuhan, na laman, ang ating kagustuhan, yun ang naghahari kaysa sa Espiritu. Tandaan natin, lagi kong ulitin, kayo ay tumanggap na kay Kristo. Kayo ay mananampalataya. Kayo ay anak ng Diyos. Huwag na nating paghariin ang laman. Kaya nga sabi dito, laging naglalaban ang dalawang ito. Kasi mas pinaghahari natin yung galit natin kaysa sa sinasabi ng Espiritu na ikay matuwid na. Ikaw pag matuwid na, kinoconvict ka niya. Halimbawa, Sister Leia, nagalit. Sasabihin sa kanya ng Holy Spirit, Leia, matuwid ka na, ikaw ay aking anak. Iyon ang dapat natin pakinggan. Ay minsan didiktahan tayo ng isip, ay hindi! Ang kulit niya, salbahe yan eh. Natatalo, naglalaban yung flesh at naglalaman yung ating spirit. Kaya dapat alam natin kung sino ang ating susundin. Kaya nga, sabi
Ulitin ko, gusto kong bumait, di ko magawa kasi naglalaban. Ang gusto mong gawin, hindi mo magawa kasi ang gusto mong gawin kabutihan dahil tayo na kay Kristo na Kaya lang nananaig pa rin yung flesh. Okay? Kaya paano natin malalabanan? May laging may battle ang laman ng Espiritu. Sabi sa Romans 8:9, ngunit, ito, tanda natin, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, ngunit ayon na sa Espiritu. Yan ang tanda natin. Yan ang good news. Hindi na tayo namumuhay sa laman, namumuhay na tayo ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Pero, ang tanong, nasa inyo na ba ang Holy Spirit? Tinanggap nyo na ba si Kristo? Amen? Kung tinanggap ninyo si Kristo, nasa inyo na at nananahan na siya sa inyo. Katulad ng kanina sa opening prayer natin, do you not know, hindi ba nyo alam, ang templo ni Kristo ang templo ng Diyos ay nasa atin, ang banal na Espiritu ay nasa atin, nananahan sa atin. Dapat alam natin na si Kristo pala ay nananahan na sa atin. Kaya minsan, nakakalimutan natin, ay ako pala ay nananahan na pala sa akin si Kristo. Dapat yung flesh na lalabanan na natin. Amen? Hindi bigla, dahan-dahan. Okay? Huwag nating padadaig sa deception ng kaaway. Sabi dito, kung para sa ngunit para sa mga mananampalataya, tayo daw wala na sa laman, kundi tayo ay nasa Espiritu. Lahat ng mananampalataya ay wala na sa kapangyarihan ng laman, ay tayo ay nasa Espiritu, at dapat natin itong paniwalaan. Huwag kang makondem, huwag kang tumingin sa sinasabi sa iyo ng dyablo. Ang dinidikta niyon ay kasamaan. Hallelujah. Kaya nga, itong ang posisyon natin, kaya magsilakad tayo ayon sa Espiritu. Lakaran natin ang espiritual na pamumuhay. Galatia 5:16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Nakita niyo? Ang Espiritu daw ang gawin nating patnubay para hindi tayo maging alipin ng hilig ng laman. Ito yung laman na ito, yung mga kasalanang nagagawa natin. Para hindi raw tayo maging alipin yan, anong dapat natin gawin? Tawag dito, ang dapat nang gawin? Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin nating patnubay. Ang Espiritu na nasa atin ang gawin nating patnubay upang hindi na tayo maging alipin ng laman. Wala na tayo sa laman. Ang panawagan ay tayo ay nasa Espiritu na. Lagi nating itatanim. Kaya nga, may wisdom tayo Tinuturo sa atin. May karunungan dapat tayo na tayo ay victorious na, ako'y na kay Kristo na, hindi na dapat ako namumuhay sa flesh. Okay? Wala na tayong problema sa laman. Tayo ay nasa Espiritu. Okay, number 3, who's our enemy? Number 3, the world. Ito na, kalaban natin. Itong mundo. Sabi po nga, sino siya sabi, is ang mundo laban sa akin. Okay? Ganyan yan. Minsan pag nasasabi ng tao, the world. World. Yan. Kasi may dalawang biblical na kahulugan ang world, ang mundo. May dalawang biblical na kahulugan. Una, yung cosmos. Ano ba ibig sabihin ng cosmos? Ang cosmos, itong mundong ginagalawan natin. Ito yung lahat ng mga nabubuhay sa mundong ito. Ito yung cosmos. Kasama tayo rito. Andito tayo sa cosmos. Okay? Kaya lahat ng mga may buhay yan, mundo. Ang pangalawa na mundo, biblically, ay ang sistema nito. Yung mundong ito at ang sistema ng mundong ito, yun ang tinatawag na mundo rin. Okay, alamin natin. Ano ba yung sistema ng mundong ito? Okay, sabi sa Ephesians 2:2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ito yung mundo. Dati nandito tayo sa mundo na nasasakop tayo ng prinsipe ng kasamaan. Okay? Sinusunod ninyo noon. Ibig sabihin, ngayon, hindi na natin sinusunod. Okay? Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Amen? Kaya kailangan natin ng pagpapasakop sa authority ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga,
Laging may warning sa atin. Winawarningan tayo ng Diyos. Ano bang warning sa atin? Roma 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban niya. May warning, magbago daw tayo ng pag-iisip. Change of mind. Baguhin natin, huwag tayong makiayon saan? Sa takbo ng mundong ito. Kaya nga ito yung pangalawang mundo. Yung mundong ito yung kaaway natin. Yung sistema ng mundong ito. Amen? Hindi yung mundong ito ang kalaban natin, ay yung sistema ng mundong ito ang nagiging kalaban natin. Linawin natin. Yung pattern na ginagawa ng mundong ito. Binuwag yun ng Diyos kasama ng ating espiritu. Ang espiritu ng Diyos ang nasa atin ngayon. Okay, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng kasamaan ng daigdig na ito. Yon. Kaya hindi tayo sumasampalataya, sabi dito sa 2 Corinto 4, chapter 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng mundong ito. Kaya nga yung mundong ito, ang kasamaan ito, binulag ang ating isipan para hindi tayo makalakad sa katotohanan. Ano? Sabi, para daw saan? Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan nito. Kaya ang tao noon bulag sa katotohanan. Dahil saan? Dito sa mundong ito. Amen? Kaya nga, sabi ng Diyos, huwag natin ibigin ang sanlibutan. Huwag nating mahalin ang gawa ng sanlibutan. Tingnan mo. 1 John chapter 2 verse 12 to 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Basahin natin. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang mga masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Nakita natin, ito yung ating magnanasa. Ibig sabihin, ito ay nasa sanlibutan. Kaya, ang sabi dito, huwag daw natin ibigin ang mga bagay na nasa sanlibutan o ang sanlibutan. Ang nasa sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan, huwag natin daw itong naisin. Huwag natin ibigin. Ano ba yung umiiral na sistema dito sa mundo? Yung sinasabi dito sa 1 John 2:15. Number 1, yung pride. Yan. Yung pride. Ano ba yung pride? Ito yung performance mentality natin. Ayaw tumanggap ng pagkakamali. Ayaw pagsabihan. Ayaw pakinig. Kasi yun ang pride eh. Ano pa yun? Sinasabi, ay alam ko na yan. Di ba? Mga ganun. Alam ko na yan. Tawag doon, pride. Alam ko na, narinig ko na yan. Pride. Yung pride na yaw, isa yan sa umiiral na sistema sa mundong ito, sa sanlibutan. Ayaw magpasakop sa Diyos. Yun. Parang si Moses, nakikipag-bargain sa Diyos. Nakikipag-debate sa Diyos. Ayaw pasakop sa Diyos. Nagpapasakop tayo sa gusto ng sanlibutan. Kaya nga sabi, huwag natin ibigin ang sanlibutan. Ang Diyos ang ating ibigin. Pangalawa, una, pride. Pangalawa, lust of the eyes. Yan ang umiiral dito na sistema sa sanlibutan. Lust of the eyes. Ano ba ito? Yung paghahangad ng sobra-sobra. Yung lahat ng gusto makita mo, gusto mo rin. Material na bagay. Kung meron ang kapitbahay mo, gusto meron ka rin. Kung anong meron siya, meron ka rin. Lust of the eyes. Yung paghahangad ng mga bagay na meron dito sa mundo. Halos kunin natin ang mundo. Yan daw ang isa sa umiiral na sistema ng mundo. Huwag daw, sabi? Huwag ibigin ang sanlibutan o ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan. Ay ano ba? Hindi na lang ba ako bibili ng appliances? Hindi na lang ba ako bibili ng gusto ko? Kailangan mong bumili. Ang sabi, huwag ibigin. Kasi ang pag-iibig sa mga ganyan, iyon ang nagsisimula ng pagiging greedy. Okay? Kung may time ka, may budget ka, bumili ka.
Amen? Hindi naman kasi kailangan mo yun eh. Cellphone, ay, sanlibutan to ah. Huwag niyo ba akong bumili? Hindi yan ang ibig sabihin. Huwag mo namang ibig sabihin, maging greedy ka dahil sa cellphone ngayon. Amen? Kailangan bumili yan. Ano natin yun? Paano ko matetext si ang mga kapatid natin, di ba? Paano tayo mag-text sa GC? Sister Girly, dito na me. Di ba? Kailangan natin ng cellphone. Kailangan natin ng Sister Mean. Ganyan, di ba? Kasi kailangan natin yan. Pero sabi, huwag ibigin ang nasa sanlibutan. Amen? Yung pag-ibig. Yan. Lust of the eyes. Pangatlo, ito ang matindi sa lahat. Lust of the flesh. Dito ang ibinagsak ni Satan. Okay? Lust of the flesh. Sabi dito, ano ba itong mga lust of the flesh na ito? Pakinggan natin mabuti. Sabayan niyo akong basahin. Ang Galatia chapter 5, verse 19 to 21. Basahin ninyo at babasahin ko rin. Tingnan natin. Ito yung mga lust of the flesh. Ito yung mga hilig ng ating laman. Okay? Galatia chapter 5, verse 19 to 21. Hindi maikakaila ang mga hilig ng mga laman. Ano daw to? Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah. Malinaw po ang sinasabi ng Diyos, ng Biblia sa atin. Ito daw ay ano? Ang lust of the flesh. Lust of the flesh. Ngayon ipinaunawa sa atin, alam natin paano ito i-resist. Kaya nga, ito yung mga gawa ng laman eh. Ulitin ko, pakikapid, karumihan, tawag dito, pakikiapid pa sa asawa ng may asawa, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtatalo, paninibugho, pagkakabahabahagi, lahat ng iyan ay hilig yan ng laman. Okay? Na dapat natin ito ay maiwasan. Now, alam na natin, naunawaan na ba natin kung sino ang ating kaaway? Number 1, sino? Ang ating kaaway? Ang diablo, the devil. Pangalawa, ang ating flesh. Pangatlo ay ano? Ang mundong ito ang ating kalaban. Hindi yung mga tao. Okay? Ngayon, alam na natin kung sino ang ating kalaban. Ngayon, ang tanong natin, sino ang ating kalaban? Ang diablo at ang mga gawa nito. Yun, gawa ng diablo, alipin yan. Yung paglalasing, hindi mo kasalanan yan. Hindi ikaw yan. Gawa yan ng diablo na dumidikdik sa'yo. Maglasing ka, uminom ka. Hindi kasalanan ng maglasing. Sabi nga, wala naman sa Biblia ang maglasing eh. Hindi naman binawal yan ah. Wala nga po. Pero sabi sa Kawikaan, basahin natin sa Kawikaan chapter 20, verse 2, sabi niya, ang paglalasing ay nakabababa sa karangalan sa dangal ng isang tao, kaya iwasan ang magpakalulong dito. Nasa lumang tipan po yan. Kaya tandaan natin, hindi masama ang maglasing, pero ang magpakalulong dito, yun ang nagiging masama. Amen? Kaya huwag kayong makondem kung kayo ay nagiinom ngayon, kung kayo man ay nakakapag-bisyo ng alak. Pero pag naunawaan mo ang Panginoong Diyos, yan ang magbabago sa iyo. Dati rin mo akong malakas mag-inom. Dati, di ba, testimony ko na sa inyo, ako ay hindi ako tumatayo sa inuman hanggat ang mga kainuman ko ay hindi palasing kasi gusto ko ako ay malakas. Kaya dumating ang Panginoon, binago niya ang isip ko. Sabi ng John 12, Romans 12:2, baguhin yung isip. Magbago tayo ng isip. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi itong mundong ito pala ikaaway natin yung mga ginagawa nito. Hindi yung mundong ito, yung ginagawa ng mundong ito. Okay? Yung flesh, yan. Kaya nang sa buti at sa biyaya ng Panginoon, na bagong aking isip, naalis ko yung aking pag-inom. Amen? Hindi mo kailangang alisin yan. Kailangan lang mawala yan, mabago lang yung pag-iisip. Hallelujah. Hindi naman baka sabihin mo, ay, okay lang pala mag-inom. Walang problema yan. Pero, tandaan natin, una sa lahat,
iyan ay makakasira ng ating kalusugan. Okay? Pangalawa, ang labis ng pag-inom, makakasira, nakakababa ng dangal ng isang tao. Amen. Yun lang yun. Kaya hindi sinabing bawal, pero may warning, makakasira iyan sa dangal ng isang tao. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang ating magiging buhay sa atin. Ngayon, alam natin kung sinong kalaban natin, alaman natin ang ating identity. Number 1, know your enemy. Pangalawa, know your identity. Dapat alam natin ang identity natin. Sino ba tayo? Sabi dito, ang tagumpay ay nagsisimula sa tamang pagkakilala kung sino siya kay Kristo. Dapat alam mo kung sino ka kay Kristo. Yun ang dapat alam natin. Ano bang posisyon mo kay Kristo? Yun ang dapat malaman natin. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung makipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng ng bago. Ano yung bago? Ikaw ay na kay Kristo na. Wala ka na sa dati mong pagkatao. Binago ka ng ating Panginoon. Hindi lamang inayos, ginawa pa tayong bagong nilalang. Iyan ang kabutihan ng Diyos na dapat nating maunawaan. Ano pang ginawa sa atin? Ang anong identity meron tayo? Ang dating pagkatao ay ipinako na sa krus. Sabi dito sa Romans 6:6-7, namatay na kasama ni Kristo, kaya hindi na tayo alipin ng kasamaan. Ibig sabihin, malaya na tayo. Tanda natin, we are free. Malaya na tayo. Hindi na tayo alipin. Dahil saan? Sa natapos na gawa ni Kristo sa krus. 2 Peter 1 verse 3-4. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siyang tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutan ito. Upang makaiwas tayo sa pagnanasa ng sanlibutan ito. Kaya nga binigyan tayo ng dakila at makapangyarihang pangako. Okay? Upang makaiwas saan? Sa pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makibahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Hallelujah. Kaya iyon ang nais ng ating Panginoon. Ipinagkaloob sa atin lahat. Ang ba yon? Ang lahat ng ating kailangan para sa ating buhay. Para saan? Para tayo magkaroon ng kabanalan. Makuha natin ang kabanalan ni Kristo na tayo sumampalataya, binigay na sa atin sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa ating Panginoong Hesus. Isinuot na natin ang bagong damit. Parang ganito. Ay yung luma mong damit, hinubad mo at isinuot mo yung bago, malinis, puti-puti, maayos at komportable ka. Yun si Kristo. Ay yung luma mong pagkatao, yung luma mong damit, hinubad mo at isinuot mo na ngayon si Kristo. Kaya ikaw ngayon na sumampalataya kay Kristo, ikaw ay may mga bago ng damit at ang suot mong damit, yung si Kristo na nasa iyo. Amen? Sabi dito sa Ephesians 4:24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag naman sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Hallelujah. Yan na tayo. Tandaan nyo, bago na tayo. Wala na yung lumang pagkatao natin. Kung ano ka dati, bago ka na. Isinuot mo na yung bagong damit. Huwag ka nang makondem kung anong buhay mo dati. Kung ano kang meron ngayon, paniwalaan mo lang na binago ka na. Okay? Kung nandiyan ka pa, nakalugmo ka pa sa sitwasyon, sa mga ginagawa mo ngayon, kasi pinaniniwala ka lang ng dyablo na iyan ka. Pero ang ang katotohanan, binago ka na. Kung ikaw ay totoong sumampalataya at naniwala sa natapos na gawa ni Kristo. Amen? Yan ang kaaway natin, yung sarili natin, yung flesh. Sabi dito, 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Bakit daw? Upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ang Diyos naging makasalanan, siya'y napako sa krus upang maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen? Kaya tandaan nyo, kahit ikaw ang pinakamakasalanan, matuwid ka na sa harap ng Diyos. Matuwid ka na sa harap ng Diyos. Paniwalaan mo ito.
At ito ang tunay na sinasabi ng Biblia. Naging matuwid tayo hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, dahil sa pagsunod ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, naging matuwid tayo. Hallelujah. Philippians 3:9. At lubusang makasama niya ang aking pagiging matuwid, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi sa pananalig kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang tayo sumampalataya sa krus, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Huwag ka nang makondem, kapatid, sa sarili mo. Mahal ka ng Diyos. Kung ano ka man sitwasyon sa buhay mo, kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Pangatlo, the last, know the truth. Alam natin dapat ang katotohanan. Ito sabi ko sa inyo, dapat alam natin ang katotohanan. Sabi dito sa Hosea 4:6, ang aking bayan ay nasisira dahil sa kakulangan sa kaalaman. Sabi dito, the people are destroyed because of the lack of knowledge. Pag wala tayong alam, madali tayong malinlang. Pag hindi mo alam, madali kang matokso. Kaya tayo, dapat may alam tayo. Ngayon, nalaman natin ito. Ako pala ay victorious na sa Panginoon. Yung flesh ko pala ay nagiging kalaban ko. Kaya pala ako ay hindi makapamuhay ng may katuwiran dahil nililinlang ako ng dyablo sa aking buhay isip. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sinabi dito, my people will perish for lack of knowledge. Ang dapat ditong knowledge, ang sinasabing knowledge dito ay relational at personal. Kailangan ang knowledge na alam mo, relational. Kasi ang knowledge dapat alam mo kung sino ang Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos sa pangalan. Kilala mo siya relational. Nararanasan mo. Ayun ang dapat natin. Hindi sapat ang information lang. Kailangan ang personal na kilala natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Tayo nilikha na kanyang kalarawan at lawangis. Ibinigay sa atin ng Diyos yon upang mamahala sa sanlibutan. Napakaganda ng ginawa sa atin ng Diyos. Nilikha tayo sa mundong ito para pamahalaan ang kanyang creation. Yan ang purpose natin. Napakaganda ng plano niya sa atin. Simula't simula pa, ang ganda ng plano. Nilikha niya tayo para pamahalaan ang creation. Kaya lang nga, meron tayong kaaway. At ngayon, alam na natin kung sino natin ang ating kaaway, makakalakad na tayo ng may katuwiran. Hallelujah. Kaya nga, alam nyo ba sa tahanan, okay, I will close to this na, sabi dito sa tahanan, madalas ang pamilya ang nagiging kaaway natin. Okay? Pamilya ang nagiging kaaway natin. Pero sabi sa Diyos, sabi ng Diyos, hindi pamilya ang kalaban natin. Sino daw? Ang pamilya ay dapat magkakakampi. Ang pamilya dapat hindi magkakaaway. Ang pamilya isang sama-sama magkakampi. Parang sabi ko kanina, isang team dapat ang pamilya. Para manalo tayo, kailangan teamwork tayo. Kaya lang ngayon, sa mundong ito, dahil nililinlang na tayo, dinidisit tayo ng dyablo, nagiging kaaway natin kapatid, magulang, kamag-anak, nagiging ganon. Pero hindi yan tinuro ng Diyos. Hindi dapat nating kaaway ang ating pamilya. Ang tunay nating kaaway na yan, dyablo. Ayon sa Diyos, hindi pamilya ang kalaban. Magkakampi tayo sa lahat ng tunay. Kahit sa iglesia, hindi dapat nag-aaway-away. Dapat magkakaisa yung iglesia. Dapat puro pagmamahalan. Dapat hindi tayo nagkakaroon ng paggagalit-galit. Hindi dapat nagpapagalingan. Walang pataasan. Pantay-pantay tayo bilang mga anak ni Kristo. Amen? Hallelujah. Iyan ang tunay na gusto ng Diyos sa atin. Huwag tayong pasidisit sa dyablo. Kaaway natin yan. Hallelujah. Hindi dapat tayo magkakampi-kampi. Magmahalan tayo. Amen? Dahil lahat tayo ay iisa kay Kristo. Hallelujah. Kaya nga, ayun, hinilambawa ko yung isang team. Magcha-champion kayo kung tayo tulong-tulong. Hindi mo kayang magwagi na mag-isa. Hallelujah. Okay, sino ang kalaban natin? Ang dyablo at ang mga gawa nito. Yun ang tunay na kalaban natin. Kasi dapat nating maunawaan, ang dyablo ay talunan na. Wala na siyang magagawa sa atin. Okay, dapat matalino tayo. Alam natin yan. Sabi nga dito sa Kawikaan 8:10, payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak
at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itumbas. Masigit pa sa lahat ang karunungan. Sa ginto, sa pilak, huwag natin ipagmalaki. Okay? Mahalaga ang karunungan kaysa sa kayamanan. Kaya nga, ang karunungan, kayamanan, lahat ng iyan ay galing kay Kristo. Okay? Bilang pangwakas, conclusion, ang tatlong susi upang mamuhay, balikan natin. Ano ba ang tatlong susi upang mamuhay ng may katagumpayan? Number 1, know your enemy. Ano yung enemy natin? Devil, flesh, at saka system of the world. Okay? Number 2, know your identity in Christ. Ano yon? Mayroon na tayong bagong nilalang. Patay na ang dating pagkatao. Katuwiran na ng Diyos ang naghahari sa atin. Lumalakad na tayo sa bagong buhay. Number 3, know the truth. Dapat alam natin ang katotohanan. Ang kakulungan sa kaalaman ang dahilan ng ating pagkasira. Pag hindi natin alam ang katotohanan, doon tayo nasisira. Ang tunay na karunungan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Habang lumalalim ang ating pagkakilala kay Kristo, mas lalo nating nararanasan ang tagumpay. At paano tayo lalalim kay Kristo? Sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig ng pag-aaral. Hindi lang one time, hindi lang ngayong kadumalo, susunod hindi na. Ang paglalim ay patuloy. Ang isang puno, pag itinanim mo yan, kaya yan nagiging mabunga, kaya yan nagiging malago, patuloy na dinidiligan. Patuloy na kinocultivate at inaalagaan para maging malago. At iyon tayo, patuloy tayong kumakain ng salita ng Diyos. At sabi nga sa Matthew 4, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya, mga kapatid, kung kulang tayo sa kalaman, masisira ang ating buhay. Alamin natin ang katotohanan dahil ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin. Ulitin ko, hindi tayo lumalaban para magtagumpay. Nagtagumpay na ang Diyos, kaya tayo lumalaban. Hallelujah. Kaya nga, big idea, hindi tayo nabubuhay para makabit ang tagumpay. Nabubuhay tayo mula sa tagumpay ng tinapos ni Kristo sa krus. Sa pamamagitan ng kasaganahan at biyaya at kaloob ng katuwiran, tayo ay naghahari sa buhay kay Kristo Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, nawa ang salitang ito ay maging karunungan. Hindi ka para kondemnahin, kundi para ituro ang totoong karunungan galing sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Hallelujah.